Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time. Skip mo yung Goring Studio. Anyway guys, wala na may lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin yan po, today's reflection. Tuloy natin guys yung kwento ni David. So, iniisip natin pag itang nababanggit ang pangalan ni Haring David, dahil pinili siya ng Diyos, tingin natin perfecto siya. Di ba? Siyempre, pinili ng Diyos. Ibig sabihin, mabuting tao to. Pero ganun pa man, kagaya ng lahat ng tao, lahat tayong mga tao dito sa mundo, ang lahat ay nagkasala. So, isa sa mga kasalanan ni David ay yung may nagustuhan siya na isang babae na may asawa at hindi niya asawa. At ito ay isang asawa ng kanyang mabuting alagad. Subalit, imbis na itong si David ay magsisit, pabayaan na lang yung babae at hindi na makipagrelasyon ulit. Ang ginawa niya, pinapatay pa niya yung asawa ng babae. Para lang masolo niya itong babae nito na itong si Beth sa Saida. So dahil doon guys, siyempre, nagkaroon siya ng kasalanan ngayon. Nagkasala siya. Kaya nga, pinadala ng Diyos itong si Propeta Nathan para itong si Haring David, lahat ng kanyang kasalanan o lihim ay in-expose nitong si Haring David. Dahil nga doon sa kasalanan niya na yun, magkakaroon siya ngayon ng consequences. Dahil sa sexual morality na madadamay ngayon ang kanyang pamilya. Kaya nga sabi nga ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan na dahil sa ginawa mo ay makakagulo ang pamilya mo. Meron siyang anak mo diyan na na magkukudeta sa iyo at mag-aaway-away sila. Yun ang nangyari doon kay David. Pero dahil doon guys, itong si David, nagsisi siya sa mga kanyang kasalanan na kanyang nagawa. Naging sincere siya. Nakita ng Panginoon, ang Panginoong Diyos na itong si David ay nagsisi niya sa kanyang ginawa. Kaya nga, sabi sa unang Korento, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya ikaw, kung nanonood sa aking vlog ngayon, kung may matindi kang kasalanan, diba? Kagaya ni David, inangkin niya kahit hindi niya asawa. Ang gusto ng Diyos ay tayo maging banal sa kanyang paningin. Yung baluktot, di ba? Minsan kinakatwiran pa. O kinakatwiran pa natin pagka tayo nagkasala, ini-excuse pa natin. Sabihin ng iba, Lord, masaya kami kahit may asawa yung babae o yung lalaki. Diba? Hindi lang naman sa relasyon ganun. Minsan yung iba, ayaw magbayad ng tax. Sayang yung tax ko diba? Yung iba naman, magnana ako ng pera ng gobyerno na pinagpaguran ng bawat tao yung kanilang tax. Diba? Masaya siya dun kasi nakakarami siya ng pera. Diba? Nakakakuha siya kahit hindi niya pinagpaguran. Kinokorap lang niya. So sa maraming paraan pa guys, ang mga kasalanan natin ay ginagawa natin ng excuses para natin ma-justify ng ating kasalanan. Kaya sabi ni David, nagsisi na siya sa kanyang kasalanan at talagang tinalikdan niya na, kaya humingi na siya ng tawad sa Diyos. So sabi dito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, lahat tayo. Ano ang uri ng kasalanan niyan? Para tayo magbago at tumalikod sa ating kasalanan.
Kaya yan po ang ating dasal na lahat tayo dito guys guilty, di ba? Pag gumagawa tayo ng kasalanan, talagang gumagawa pa tayo ng excuses. So ito ang hingin natin sa Diyos na sana'y patatagin tayo, di ba? At malabanan natin yung mga tukso, mga kasalanan na nandyan sa tabi-tabi natin na hindi pa kayang bitawan, di ba? O nag-e-enjoy pa dahil feeling mo masaya ka. Yan ang hingin natin ng panalangin sa Diyos na sana malagpasan natin ito. Sikapin natin na talikuran ang mga kasalanan na alam naman natin guys, hindi tayo perfecto, lahat tayo ay nagkasala. Pero tutulungan tayo ng Diyos na maging matapang, di ba? At ilayo sa lahat ng uri ng kasalanan at ilayo sa impyerno. Kaya magpakatatag po tayo at lagi magdasal dahil nandiyan lang ang tukso at kasalanan nasa paligid lang natin. Pero nandiyan ang Diyos din na laging nagbibigay ng lakas para ito labanan. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala at magtiwala, lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Tsak yun kanya nabibigay sa tamang panahon, anuman ang iyong kahilingan. Tayo po'y manalangin muli. Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer, may taning na puso, bedridden na, at kung ano po ang mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po Lord na niyo mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman Lord para sa kanyang pamilya. At sa mga pamilyang nasira na nagkawatak-watak. Kaya sa hindi pagkakaunawa, ibalik niyo po magandang samahan. At lalong-lalo na po Lord, sa financial, kapatid naming walang-wala Lord, tulungan niyo po. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, sa lata ng sardinas, pambaon sa mga bata, pamasahe, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming pamilya at i-bless ang aming hanap buhay para sa amin. So, lahat ng ito yung hilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos. Thank you very much po.